Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ng isang kaso ng pagkamatay na nangyari sa bansang Egypt, habang nagbabakasyon ng Polish tourist na si Magdalena Zook. Kung ating titingnan ang mga larawan ay mababanaag ang isang masayahin, independent at mapagmahal na si Magdalena. Kuha ang video na ito bago siya magtungo sa matagal na niyang plinanong bakasyon. Ngunit, sa isang iglap, ang inaasam-asam na masayang bakasyon ay mauudlot dahil sa isang malagim na trahedya. Noong April 29, 2017, si Magdalena Zook, isang 27 taong gulang na beautician mula sa isang tahimik na bayan sa timog kanluran ng Poland, ay natagpuang patay sa isang marahas at misteryosong pangyayari. 3 araw mula nang siya ay dumating sa lugar para sa isang linggong bakasyon. Pagkarating ng Egypt, unang tumuloy ang dalaga at nag-check-in sa isang resort sa malaparaisong baybayin ng Marsa Alam. Ngunit dahil sa hindi maipaliwanag na pagbabago ng kilos at pag-uugali ni Magdalena ay dinala ito sa isang ospital. Ayon sa ulat, si Magdalena ay tumalon sa bintana mula sa ikalawang palapag, matapos nitong makatakas mula sa pagkakagapos sa hospital bed nito. Marami ang naging espekulasyon hinggil sa pagkamatay ni Magdalena. Ang mga kaibigan at kaanak ng biktima ay naniniwalang hindi ito nagpakamatay ng walang mabigat na dahilan, bagkus may iba pang masamang nangyari sa dalaga bago ang pagkamatay nito. Mayroon ding haka-haka na ito ay biktima ng sexual assault at ginahasa, ngunit pinabulaanan naman ito ng Egyptian security forces. Sa kabilang banda, ang mga Polish investigator ay tinitingnan ang anggulo ng forced prostitution at human trafficking na maaaring kinasangkutan ng biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit nauwi sa kamatayan ng dalaga? Isa nga ba itong kaso ng pagpapakamatay dahil sa isang sakit sa pag-iisip? O si Magdalena ay biktima ng karahasan sa Egypt, lalo pat mag-isa siyang nagtungo sa lugar at walang kasama? Ating alamin at pag-usapan ang buong kwento ng buhay, pighati, at ang mga naging kaganapan na humantong sa malagim na kamatayan ni Magdalena Zook. Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong hubuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. April 2017, nag-book ng flight si Magdalena Zook patungong Hurghada, Egypt para sa isang bakasyon. Ito ay isang surprise vacation ng dalaga para sa kanyang nobyo na si Marcus, kaya sinabi niya lamang ang tungkol dito 7 oras bago ang flight patungong Egypt. Sa hindi inaasahang pangyayari, sa araw ng kanilang flight ay nagkaroon ng problema sa pasaporte ng kanyang nobyo. Ang biyahe ay nabayaran na at hindi na maibabalik ang pera o maipagbibili ang mga tiket. Kaya napagpasyahan ni Magdalena na maglakbay na lamang mag-isa. Ang vacation date sana ng magkasintahan ay naudlot, at sa halip, ito ay naging solo trip ng dalaga. April 25, lumipad si Magdalena ng mag-isa patungong Egypt. Lingid sa kaalaman ng dalaga, may hindi inaasahang bangungot ang naghihintay sa kanya. Ang inaasam na nakaka-relax na bakasyon ay mapapalitan ng mga kakaibang pangyayari sa mga susunod na araw. April 26, dumating si Magdalena sa Egypt. Pagkababa ng eroplano ay agad na rin nagtungo ang dalaga sa nabook nitong 4-star resort na Three Corners Equinox Beach Resort, na matatagpuan sa may Red Sea sa malaparaisong lugar ng Marsa Alam. Ayon sa mga hotel staff na unang nag-assist kay Magdalena, tila balisa at kabado ang dalaga nang dumating ito sa hotel. Mula nang siya ay dumating sa Marsa Alam, tila may kakaiba nang nangyayari. Dagdag pa ayon sa mga ulat mula sa mga nakasalamuhang guests sa hotel. Kakaiba na ang ikinikilos ni Magdalena mula pa nang makasama nila ito. Minsan, siya ay tahimik na umiinom, tapos bigla na lang makikipag-usap at makikipagsayawan sa lahat. At tapos bigla na naman siyang magiging tahimik ulit.
Ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa Poland ay nagsimula na ring makatanggap ng mga kakaibang mensahe mula sa dalaga, mga mensaheng parang nagpapahiwatig na ang dalaga ay wala sa sarili at disoriented. Siya ay magte-text sa kanyang pamilya na parang kasama niya ang mga ito sa bakasyon. Nagtatanong kung darating na ba sila sa kanyang kwarto. Sinabi rin ng dalaga na nakakarinig siya ng mga boses sa kanyang kwarto. April 27, araw ng Huwebes. Habang lumilipas ang mga oras, ang kanyang kilos ay nagiging mas kakaiba. Ang mga saksi sa hotel ay nakita siyang sumisigaw sa kanyang telepono, gumagawa ng mga galaw na parang wala sa sarili. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ang travel agent na si Mahmoud Kyrie sa pamilya nito sa pamamagitan ng pagtawag sa Poland, hinggil sa kakaibang mga kinikilos at pag-uugali ni Magdalena simula nang makasama niya ito. Hindi problema kay Mahmoud ang makipag-usap sa pamilya ng dalaga dahil marunong ito magsalita ng Polish. Nang magsimula ng magpakita ng kakaibang pag-uugali si Magdalena, mas naging involved si Mahmoud sa kanyang pag-aalaga. Ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng maraming kakaibang larawan ng kanilang anak mula kay Mahmoud, mga larawan ni Magdalena na nakahiga sa kama na nakabalot sa kanyang bathrobe, na may takip ang kanyang mukha, o nakabaluktot sa hall. Nasaksihan rin ng mga staff si Magdalena na nakahandusay, walang saplot kundi isang bathrobe, sa pinto ng kanyang kwarto, na walang malay at walang sigla ang mga mata. Dahil sa mga kakaibang kaganapang ito, nangamba ang mga staff ng hotel sa nangyayari kay Magdalena. Kaya agad nilang kinontak ang mga magulang nito, na labis na nabahala sa kanyang lumalalang kalagayan, at nagdesisyon na pauwiin kaagad ito sa Poland. Sinikap naman makahanap ng flight patungong Poland ngunit ang tanging flight na paalis mula Egypt ay sa Sabado pa. Nang gabing ring yun, ang kanyang kalagayan ay mas lumala pa. Sinubukan ng staff ang lahat para pakalmahin siya, ngunit siya ay naghihisterikal. Sa kabilang banda, nang dahil sa problema sa pasaporte ay hindi naman makalipad patungong Egypt ang kanyang nobyo na labis ang pag-aalala sa kasintahan. Kaya naman humingi ito ng tulong sa Polish Consulate ng Egypt para sa agarang pagbalik ng dalaga sa Poland. Naikuha naman ang dalaga ng flight pabalik ng kanilang bansa. Kinabukasan, umaga ng Biyernes, natagpuan si Magdalena ng mga bisita sa hotel na nakahiga sa sahig ng hallway na walang malay, kaya dinala agad siya sa isang ospital. Pagdating sa ospital, pumasok siya dito na tila normal ang kilos at walang nararamdamang anumang sakit sa katawan. Dahil sa wala namang nakitang kakaiba nung mga oras na iyon ang mga doktor sa dalaga ay agad din siyang pinabalik sa hotel. May mga ulat na nagkakasalungatan kung bakit hindi siya inadmit, ngunit ang simpleng paliwanag ay hindi ginagamot ng mga doktor ang mga isyong may kaugnayan sa pag-iisip, na inakala nilang kalagayan ni Magdalena. Dahil tila normal naman ang kinikilos ng dalaga sa ospital, agad din itong pinabalik sa hotel para doon na lamang magpahinga. April 29, Sabado, bandang alas 6 ng umaga, sinubukan ni Magdalena ang magpakamatay sa bubong ng hotel, ngunit napigilan siya ng mga staff ng hotel sa pagtalon. Ito ang una niyang tangkang pagpapakamatay sa maikling panahon ng kanyang pagbisita sa lugar. Sa araw na ito ay nakatakda ang pagbalik ni Magdalena sa Poland. Pagkarating ni Magdalena sa paliparan, ang mental health nito ay tuluyang bumagsak. Nagpakita ang dalaga ng kakaibang pag-uugali at kawalan ng istabilidad, na ikinaalarma ng mga staff ng eroplano. Para sa kaligtasan ng dalaga at ng mga pasahero ng eroplano ay hindi ito pinahintulutang bumiyahe. Dahil hindi pinayagang makalipad pa uwi ng Poland, si Magdalena ay agad ibinalik sa hotel. Ayon sa isang source, ang pag-iisip ng dalaga ay tila nasa masamang kalagayan. May nagsasabing nagpakita ito ng labis na pag-aasta sa hotel at sinubukan ring maghubad ng damit sa harap ng mga tao roon. Sa kasamaang palad, sa kanyang muling pagbabalik sa hotel ay hindi na siya tinanggap, dahil na rin sa lahat ng problemang kanyang idinulot doon. Nang gabing yun, dahil na rin sa kalungkutan, nagawa pang makapag-FaceTime ni Magdalena sa nobyo nitong si Marquez, sa tulong ng kanyang travel agent na si Mahmoud Kyrie. Gamit ang cellphone ni Mahmoud ay nakapag-usap sa pamamagitan ng video call ang magkasintahan. Si Mahmoud ang nag-umpisa ng tawag at ang humawak ng cellphone habang nakikipag-usap si Magdalena sa kanyang nobyo.
Sa mga oras na yon ay nakakapansin na si Marquez na tila may kakaiba sa dalaga. Ang buong pag-uusap ng dalawa ay nakakalito at kakaiba. Halos hindi makapagsalita ang dalaga at kung magsasalita man ay hindi masyadong malinaw ang kanyang sinasabi. Napansin rin ni Marquez na tila wala sa sarili si Magdalena at paulit-ulit nito binibigkas na gusto na nito umuwi ng Poland. Sinabi rin nito na may mga lokal sa kanyang tinuluyan ang nanloko sa kanya at siya ay nasa panganib. Paulit-ulit na binabanggit ng dalaga ang letrang M. Bago magtapos ang pag-uusap, may mga sinabi rin ng dalaga na nakakabahala tulad ng gumagamit sila ng iba't ibang mga taktika dito. Ilabas mo ako dito. Gumagawa sila ng lahat ng uri ng mga bagay sa akin dito. Ngunit hindi niya sinabi kung ano ang talagang nangyayari sa kanya ng mga panahong iyon. Nang uusisain pa sana ni Marquez ang kalagayan ng dalaga ay bigla na lamang ito nawala sa kabilang linya. Dahil sa hindi pagtanggap ng hotel kay Magdalena, dinala ni Mahmoud ang dalaga sa parehong ospital na una nitong pinagdalhan ng magtangkang magpakamatay, noong umaga ng araw na iyon. Kung sa unang pagbisita ng dalaga ay tila normal ito makipag-usap sa mga doktor, sa mga oras na ito ay lumala na ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Tumanggi ang dalaga na magpatingin, nagsimulang magwala sa mga staff ng ospital, at naging agresibo. Kapag sinusubukang pigilan ng mga staff ng ospital ang dalaga ay labis ang pagpupumiglas nito na tila gusto kong mawala sa mga ito. May mga ilang CCTV footage mula sa ospital ang magpapatunay ng kakaibang nangyayari sa dalaga. Ipinapakita dito ang tila wala sa sarili ng dalaga habang nag-iikot sa lugar. May mga insidente rin na ito ay nagagalit at sumisigaw sa mga hospital staff. At ang pinakamalala ay ang pagpupumiglas nito na tila desperado sa kagustuhang makatakas mula sa mga taong pumipigil sa kanya. Makikita rin na ang mga tao sa kanyang paligid ay sinusubukan siyang pakalmahin. Sa huli, siya ay ikinulong sa isang pribadong kwarto at itinali sa kama matapos niyang ilang ulit na tangkaing tumakas. Ngunit walang silbi ang mga pagpigil at pag-apos sa dalaga. Nang siya ay kalagan ng isang nurse upang makagamit ng banyo, muling nakatakas si Magdalena. Kinuha ang drip stand na malapit sa kanya, at tumakbo papunta sa bintana. Sa isang huling trahedyang kilos, tumalon si Magdalena mula sa ikalawang palapag ng gusali, at bumagsak sa malamig at matigas na konkretong hagdanan sa ibaba. Siya ay agad dinala sa mas malaking ospital, ang Red Sea Hospital sa Hurghada, ngunit binawian ng buhay matapos ang ilang oras. Ang kanyang kamatayan ay opisyal na naitala bilang pagpapakamatay. Maraming mga tao, lalo na ang kanyang pamilya, ang nagtatanong kung siya ba ay nagtangkang magpakamatay dahil sa isang sakit sa pag-iisip tulad ng bipolar disorder, o upang makatakas sa isang tao, marahil si Mahmoud. Maraming teorya ang pumapaligid sa kasong ito, na siya ay malubhang pinainom ng droga kaya may pagbabago sa kanyang ugali, at ibinibenta sa sex trafficking. Ayon sa mga kaanak ng biktima, sa likod ng kanyang pagpapakamatay ay may kahindik-hindik na nangyari sa dalaga. Sumiklab ang Polish media sa mga ulat na nagbigay ng kakaibang larawan at perspektibo ng mga huling araw ni Magdalena. Ang Pudelik, isang sensationalist na tabloid, ay naglabas ng balitang may pamagat na 27-year-old Pole murdered in Egypt, na nagsasaad na siya ay natagpuang may misteryosong pinsala sa ulo. Ang kanyang kapatid na babae ay nagdagdag pa ng espekulasyon, at inakusahan na si Magdalena ay dinroga at ginahasa habang ito ay nakabakasyon. Ang isa pang tabloid, ang Fact, ay nagmungkahi na bagaman siya'y nahulog mula sa bintana, maaaring wala na siyang malay, dahil sa pattern ng kanyang mga sugat. Isang kahulugan na maaari na ang dalaga ay patay na bago pa ito mahulog sa bintana. Sa panahon ng social media, ang mga alingaw-ngaw na ito ay kumalat na parang apoy. May mga Facebook group na inilunsad at nakatuon sa kaso ni Magdalena Zoc na mabilis na naglabasan, at nakakuha ng libu-libong miyembro. Ang mga teorya ay nagmula sa makatotohanan hanggang sa mga absurdong ideya. Kasama ang mga malalayong website at kahit na mga neo-Nazi na forum na nagsamantala sa kwento, na binibigyan ito ng pang-internasyonal na konotasyon bilang halimbawa ng isang babaeng Europeo na naging biktima ng mga banyagang mandaragit o predator.
Ang mga teorya ng panggagahasa at pagpatay ay kumalat ng malawak, kasama ang isang partikular na nakakakilabot na ideya tungkol sa isang sadistikong ritual na tinatawag na Tahor Rush, kung saan ang mga grupo ng kalalakihan ay pumapalibot at inaabuso ang isang babae sa publiko. Ang mga pangunahing media sa Poland, tulad ng lingguhang magazine na Wyprost, ay nagsimulang magulat sa di umano'y practice na ito, na lalong nagpataas ng galit ng publiko. Samantala, si Mahmoud ay itinulak sa gitna ng investigasyon. Siya ay kinapanayam ng pulisya ngunit pinakawalan din ng walang kaso, isang desisyon na hindi naman nakabawas sa lumalaking hinala. Hindi nagtagal, siya ay nawala sa mata ng publiko, binura ang kanyang Facebook account at iniwasan ang media. Ang kanyang employer na Rainbow Tours ay nanatiling tahimik, na nagdaragdag sa paniniwala na mayroong itinatago. Hindi rin nawala sa mata ng publiko ang posibilidad na may kinalaman ang nobyo ng dalaga na si Marquez, na napasailalim ng mga pabali-baligtad na teorya. Ang ilan ay nagsabing siya ay isang drug dealer na ginamit si Magdalena upang magpuslit ng mga bawal na gamot sa Egypt, habang ang iba naman ay nagsabing ibinente niya ang dalaga upang magtrabaho bilang isang prostitute sa Egypt. Ang mga kakaibang alegasyon na ito ay nagkaroon ng traction sa Polish press, kung saan ang mga kwento ng mga sex trafficking rings at makapangyarihang Egyptian crime lords ay nagiging headline. Sa ilalim ng matinding pressure mula sa publiko, pinaigting ng mga otoridad ng Poland ang kanilang investigasyon. Ang kaso ay naging pambansang obsesyon, at maging ang ministro ng hustisya ng Poland ay nagbigay ng mga pahayag tungkol sa patuloy na investigasyon. Ang mga otopsiya ay isinagawa, una sa Egypt, at sumunod sa Poland. Samantala, sa Egypt, ang reaksyon ay magkahalong pagkabigo at galit. Sa pagbaba na ng turismo dahil sa mga taon ng kaguluhan, ang kaso ay nagbanta na lalo pang sirain ang industriya. Sinubukan ng pamahalaang Egyptian na pigilan ang mga balita tungkol sa pagkamatay ni Magdalena, ngunit ang kwento ay nagkaroon na ng sariling buhay. Kahit na ang mga turistang Polish ay nagsimulang magkansela ng kanilang mga biyahe noong mga panahong yon, dahil sa takot para sa kanilang kaligtasan. Ang kaso ni Magdalena Zoc ay nanatiling isang bukas na sugat, isang misteryo na sa kabila ng napakaraming teorya at investigasyon ay maaaring hindi na malulutas kailanman. Ang kanyang pagkamatay ay nagsisilbing isang nakakapangilabot na paalala na may mga panganib na nagtatago sa likod ng pinakamagandang tanawin, at may kakayahan rin ng mga tao na hanapin at itago ang katotohanan.